Hello, magandang araw sa ating lahat. O kamusta kayo? Bago tayo mag-intro, pag-usapan muna natin itong mahalagang bagay. Okay, ngayon, Santissima Trinidad, nagtuturuan na kung sino ang responsable sa maanumalyang flood control projects at sa mga tinatawag po na budget insertion. Napag-alaman po natin mga kamunting tinig na itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, binulgar niya yung mga ghost projects, binulgar niya yung mga substandard projects, na kung saan inimplement po ng Department of Public Works and Highway. So ngayon, lumabas po yung mga insertion sa Kamara, insertion sa Senado. Tinuro ngayon ni Deputy Speaker, walang iba kundi si Ronaldo Puno, okay, na napabilang po sa NUP party, itong si Chis Escudero at saka si Saldico. Kaya doon po nagkabuhol-buhol. Mantakin mo, 13 billion ang sinabing insertion. No? Mayroong mga mini bycam na hindi po klaro. Okay, pag-usapan natin yan. Plus ito pa mga kampunting tinig, ang 142 billion budget insertion di umano na kung saan ang responsable walang iba kundi si Chis Escudero. Tapos, si Saldico. So, ibig sabihin, yung si Saldico at saka si Chis Escudero, gumawa ito ng mga aksyon na walang kaalam-alam ang ibang mga miyembro ng House of Representatives at saka ng Senado. Imposible. Ngayon, nagbunsed po. Papasensya na talaga ha. Sa komentaryo ko talaga, bahala na talaga kung sino yung mga masagasaan. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, imposibleng hindi rin alam ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kay nakaalis naman siya sa pwesto, nag-resign siya, maraming humahanga sa kanya, marami tayong humahanga sa kanya, pero parang lumalabas na yung mga kaalyado niya sa House of Representatives, katulad ni Saldico, gumawa ng mga bagay na lingid sa kanyang kaalaman. Wala talaga siyang alam doon po sa mga ibinabatong responsable itong si Saldico sa pag-insert ng mga pondo. Hindi ito basta-basta na mga pondo. Bilyon ang pinag-uusapan po dito. Kaya nga alam mo, kahit kaalyado pa ng mahal na Pangulo, kung gumagawa ng kabulastugan, banata natin dito sa channel natin kasi sila itong mga nagpapasama ng imahe ng ating mahal na Pangulo. At tingnan mo, nadadamay ang ating mahal na Pangulo sa mga kagaguhan na ginagawa nila dyan sa Senado at saka sa House of Representatives. Dapat magpaliwanag itong si Saldico at magpaliwanag itong si Chis Escudero at kung ano ang kinalaman ni Speaker Martin Romualdez dahil may mga balita-balita. I am very very sorry. Sabihin ko po to sa inyo talaga, na isa po sa mga dahilan kung bakit po nadadamay ang Pangulo dahil sa desisyon na ginawa sa House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sa susunod na mga araw, ang dami pong mga revelation na ikaka-shocking po ng lahat. Makapagsabi kayo, uy, di ba kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Pagkatapos, ito pala. Ito pala yung mga nangyayari. Gumagawa pala sila ng mga hakbang para mapahamak ang ating mahal na Pangulo. Guys, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo meron din po tayong napabalitaan na talagang pinaalis talaga si Speaker Martin Romualdez. So makiklear lang ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang pangalan pag mag-testify itong si Saldico. Kaya dapat, kung inosente si Speaker Martin Romualdez, gawan talaga nila ng paraan na pababalik itong si Saldico dahil bilyon po ang pinag-uusapan dito. Mantakin mo ang allegation nitong maingay na si Tubit Yangco. Ilang bilyon ang budget insertion. Ilang bilyon ang budget insertion. Imposibleng hindi nalaman ng higher-ups. Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi po makagawa niyan. Kasi hindi po nag-insert kasi mayroon pong tinatawag na National Expenditure Program. Naintindihan po niyo yung NEP?
So walang insertion sa NEP. Kasi isasubmit po yan ng Office of the President or ng Department of Budget and Management sa Kongreso at sa Senado kung ano ang laman ng National Expenditure Program. Yun yung mga pondo na nakalap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapag-come up ng 6-point-something trillion na annual budget ng ating bansa. How come nakalusot ito? Sa GAA. May BICAM, may mini BICAM pa. Kaya alam mo, sa totoo lang, grabe talaga itong ginawa ng ating mahal na Pangulo. This is a total cleansing. Kaya masyak na lang tayo. Baka at the end of the day, yung hinahangaan natin na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, yun pala ay Judas sa ating mahal na Pangulo. Yun pala ang gustong mapabagsak ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga sabi ko sa inyo, I am loyal to the President. Okay? Sumusuporta ako sa mga sumusuporta sa Pangulo, pero kapag nakakalap tayo ng mga informations na sila po ang number 1 na nagpapasama sa imahe ng Pangulo, pues hindi rin ako natatakot i-discuss po dito sa inyo dahil sayang lang na finalo ninyo ako kung hayaan ko lang yung mga tao na kapaligid sa ating mahal na Pangulo na sirain ang kanyang imahe. Plus dagdagan pa ng mga maka-Duterte na hindi po nag-iisip para sa kapakanan ng bayan, kundi para po sa kanilang sariling political interest. So ano ang misteryo? Ano ang misteryo sa lahat na ito? Sino po ang dapat managot? Aabangan po natin yan paglabas ng resulta ng Independent Commission investigation. Okay? Sapagkat ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nagtatag po siya ng Independent Commission for Infrastructure. Kaya ikaw magalong, ayusin mo ang trabaho mo. Dahil porket nilagay ka ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos dyan, hindi kami magbabantay sa iyo. Ayusin mo yan. Walang pabor-pabor, walang bias-bias. Kahit alam po namin, O, kay Speaker Martin Romualdez, kung talagang inosente ka, patunayan mo dahil ganon ang ng Kongreso sapagkat may mga taong gumagalaw dyan. So kung titingnan mo mga kamunting tinig, nababash na nga kami na mga supporter ng presidente dahil hindi po namin maiwasan na komentaryuhan sometimes ang mga mahal na mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako, sa totoo lang, I am for the President. I am not loyal to the one who support the President, but I respect their support. Pero babantay kami kay PBBM para po hindi po magmukhang tanga ang Pangulo. So ngayon, nakita na ng Pangulong Bongbong Marcos, dalawang bagay lang yan kasi mayroon tayong mga nakalap na information, mga kamunting tinig, na talagang hindi po nag-resign si Speaker, kundi talagang pinababa siya sa pwesto kasi unang-una, sangkot siya sa investigation. Okay. Plus, ito mga kamunting tinig, sa susunod na mga araw, meron pong mga mabubulgar na mga informations. Yung mga sip-sip dyan sa Senado, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahiya kayo. Yung mga party list na sangkot doon sa flood control program, mahiya kayo. Kasi bubuksan at bubuksan yan. At malalaman ng publiko na nagkamal din kayo ng pondo para sa flood control program. Hindi kayo makakatakas dyan. Pati yung party list ni Tulfo, damay po sa flood control. Ayon po sa mga balibalita. So hindi po kami magbibigay sa inyo sa susunod na mga araw. Tingnan mo kay Cayetano, nag-amin na si Cayetano. Kasi mahuhubaran sila. Remember anong sabi ni Senator Ping Lacson? Pag nagkataon, baka walang quorum ang Senado sapagkat ang dami pong mga anomalya sa flood control projects. Nagpakasasa sila sa pondo or pera ng taong bayan. Congress and at the same time, Senado. Nakipagsabwatan sa mga congressman. Kaya ako po ay umaasa na malinis at magampanan ng kakaupong Speaker of the House. Sapagkat pag hindi niya tumaayos, ang kapalaran niya matulad sa kapalaran ni Speaker Martin Romualdez na bugbog ngayon ng akusasyon.
Nakakalungkot. Dahil mantakin mo tinatawag siya ngayong mga hudas sa administration. Ang pagkakilala kasi natin sa kanila, walang problema. Pero bakit nakalusot ito mga bilyon-bilyon na mga insertion na ito? So sana mabigyang linaw ang lahat ng ito, makipag-cooperate si Speaker Martin Romualdez, makipag-cooperate si Chis Escudero, makipag-cooperate si Saldico. Kung sila'y mga inosente, di patunayan nila, plus Villanueva, Jingo Estrada, umamin din si Cayetano na may mga proyekto. Ngayon, naghahamon na sila, imbestigahan nyo kami. Ay parang iba na yun. Imbestigahan nyo kami. Yun ang kanilang sinisigaw. Kaya sa susunod na mga araw, gusto ko lang sabihin po sa inyo mga kamunting tinig, na huwag kayong magalit sa akin kung yung dati kong mga sinusuportahan, babanatan ko na dahil hindi po pwedeng itago sa publiko. Dahil Pangulo po, Bongbong Marcos, ang ating poprotektahan dito. At yung mga natanggal sa pwesto, dapat, ako, binibigyan ko ng benefit of the doubt, sana wag magtraidor itong si Speaker Martin Romualdez. Makipag-cooperate ka. Tingnan mo ng maigi, pag-isipan mo kung ano ang nangyari, bakit nakalusot itong mga budget insertion ni Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Tandaan po ninyo yan. At ito pa mga kamunting tinig sa Senado din. Kaya ako'y naniniwala na baka darating ang panahon, Diyos ko, Santissima Trinidad, walang quorum ang Senado. Sa mga congressman dyan, mag-ingat kayo, kaalyado man o hindi ng aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pag mahagip ng aming intel na isa kayo sa nagpakasasa sa flood control program at nakinabang dyan po sa mga budget insertion na yan, hindi namin kayo tatantanan. Bahala man mawalan kami ng subscriber. Ako, bahala man ako mawalan ng subscriber. Diyon ko makikita kung talagang mahal nila ang Pangulo o mahal nila yung mga taong sumusuporta sa Pangulo na naging dahilan kung bakit ang presidente ngayon inaatake dahil po dito sa maanumalyang flood control program. Kasi napaka-imposible Ang Pangulo, magsasubmit po ng National Expenditure Program. Hindi po nagkaroon ng budget insertion dyan sa sa NEP. Nagkaroon po ng budget insertion pag may BICAM, plus may mini BICAM pa. O nakailang BIConference pa. Hindi ako maniniwala na sangkot ang Pangulo dito. Sangkot ang liderato ng House, ang liderato ng Senate, sinasangkot ngayon. Mantakin mo Si Speaker Martin Romualdez, sinasangkot. Si Saldico, sinasangkot. Si Joel Villanueva, sinasangkot. Si Jingo Estrada, si Chis Escudero. Kaya nga siguro nakita ng ating mahal na Pangulo, panahon na para wakasan ang ganitong sistema. So kudo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa dating na araw, ang tamaan ng tamaan, ang sagasaan ang sagasaan. Wala akong pakialam. Kung halimbawa mabawasan man ang subscriber ko, ang importante, malaman po ng taong bayan. Sa susunod, may mga maibubulgar kami ng mga informations. At the same thing, that's product of research. Kasi ang aming tulong ay para sa Pangulo. Sinasabi ko naman sa inyo yan. I am not loyal for the one who support the president. Mas lalong hindi ako loyal sa hindi sumusuporta sa ating mahal na presidente. Gets ninyo? Sana you know how to read between the lines. Sa mga kaganapan ngayon, sa pagbabago ng liderato ng Senado at ng Kongreso, sana po suportahan natin ang Independent Commission for Infrastructure, malaman ang katotohanan at sino ang nasa likod ng mga budget insertion na kung saan binuhos sa mga ghost projects at mga anomaly para mabulsa lang nila ang pondo ng taong bayan. Saldico, umuwi ka na. Huwag kang magtago dyan sa Amerika gamit ang tinatawag na mga medical na yan. Sagutin ninyo ng maayos. Tingnan mo si Juan Ponce Enrile, sinasagot niya kung ano yung mga kinakaso sa kanya. Ikanta na ninyo yan. Ikanta na ninyo. Speaker Martin Romualdez, makipagtulungan ka sa investigation. Dahil
Maraming nagtitiwala sa iyo, pero mas marami ngayon ang nagdududa sa iyo, to be honest lang, sa mga kaganapan na ito. Chis Escudero, papanagutin din yan pagdating ng panahon. Okay? So maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa mga bagong Pilipinas. Sabihin ko sa inyo sa channel na ito, darating ang mga araw, Bulgar, ano na to talaga? No hold bars. Okay? Kaya nga, inosente nga ba si Speaker Martin Romualdez o sangkot din si Speaker Martin Romualdez sa malawakang budget insertion na ginawa ni Saldico? Ngayon, kung walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez, how come na hindi po nila nahalata na may budget insertion? How come ang mga senador hindi nila nahalata na may 142 billion na budget insertion at itinuturo na salarin walang iba kundi si Chis Escudero sa Senado? Sa House of Representatives, si Saldico. Hindi po ba talaga ito alam ng House Speaker? Eh bakit nalaman po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na malawakan na pala ang korupsyon sa pondo ng Department of Public Works and Highway at nagsulputan ang mga report na mayroon pong mga bycam, may mga mini bycam na sila lang po ang nakakaalam? Impossible dream. Okay? So bye-bye, have a nice day, and God bless. Salamat po sa inyong panunood. Mabuhay po tayong lahat.